Mga kapuso, lumabas naman sa investigasyon ng National Bureau of Investigation na ilan sa mga drogang ibinebenta ng mga tulak ay hinaluan na ng mga kemikal na nakamamatay at hindi dapat iniinom po ng tao. Kabilang sa mga kemikal na nakita sa mga synthetic chemical na ginagamit sa forensic research. Para po sa mga detalye, makakaparehan po natin live si Attorney Joel Tavera, ang hepe ng Anti-Illegal Drugs Division ng National Bureau of Investigation. Attorney Tavera, magandang hapon. Welcome po sa QRT, sir. Good afternoon, partner Pangil at ano yung mga taga-pakinig at televiewers. Hello? Attorney, ano po yung mga nakamamatay na kemikal na tinutukoy po ng National Bureau of Investigation na nakita po doon sa mga drogang ibinebenta sa merkado, sir? Actually, hindi ko maalala yung technical term ng nasabing mga chemical, pero yun po ay inihalo sa ecstasy or MDMA. Ang sabi po ng ating expert, ito pong mga chemical na ito ay ginagamit lang po sa laboratory. At mabagsik po dahil nakakamatay daw po ito at it is not fit for human consumption po. Attorney, bakit po kaya sa tingin nyo naghahalo ng ganitong mga klase ng kemikal, yung mga manufacturer ng droga? Ano po yung epekto nito sa katawan ng tao, sir? Sabi po nung ating eksperto kanina dun sa press conference natin, sa katauhan po ni Dr. Papa, maaaring ito po ay ikakamatay ng isang gagamit nito, maapektuhan po yung ugat at ito pong internal organs po. Posible po bang may naibenta, Attorney Tavera, ng mga ganitong klase ng droga dito sa rave party no nakaraang linggo, sir? Hindi po natin ma-discount yung possibility na may mga ganyang klase ng droga na naibenta doon sa rave concert kung saan lima nga po sa ating mga kababayan ay nabiktima. Dahil ito pong nahuli natin yung Sabado ay isa rin po sa mga suspect natin na nagbebenta or nagbenta ng mga droga doon sa nasabing concert po. Dumako po tayo, Attorney Tavera, sa investigasyon na isinasagawa ng National Bureau of Investigation. Kamusta po yung pag-usad ng inyong pagsisiyasat, sir? Dalawa po kasing division ng ating tanggapan ang nagsasagawa ng parallel investigation. Maliban po doon sa sinasagawa rin po ng PNP. Doon po sa source ng mga illegal na droga na maaaring ikinalat o ibinenta noong gabi na yon ay ang ating division po ang in charge dyan. At medyo maganda po yung breakthrough natin over the weekend at hanggang ngayon yun po yung ating press conference kanina. Doon po sa punto ng pagkamatay ng mga kababayan natin or pagkadisgrasya po ng mga nasabing biktima, yung atin din pong Death Investigation Division ang nagsasagawa ng kaukulang investigasyon po. At sa palagay ko po, maganda rin po ang inuusad ng kanilang isinasagawang pagsisiyasat. Attorney Tavera, sa pahayag po ng isang doktor na sinasabing isa sa mga gumamot doon sa mga nakaligtas o tumingin doon ilan sa mga namatay na biktima, sinasabi ho at naikwento yata sa kanya nitong mga biktimang naisugod sa ospital na di umano yung gamot ay nabili nila sa eskwelahan. Isang grupo silang magbabarkada na pare-parehong bumili nitong gamot na ito mula sa isang source. Nakarating na po ba, Attorney Tavera, yung ganitong informasyon sa inyo, sa NBI po? Hindi pa po nakarating yung informasyon na yan sa amin, pero may mga personalities po tayong tinututukan. Ayon na rin po sa ating mga informante at yung informasyon po na ibinigay sa atin noong tao na nahuli natin noong Sabado po. Actually, there are about 10 groups po na binomonitor ngayon ng aking team para po ating mapagduktong-duktong yung mga pangyayari at
hopefully may connect po natin dyan sa mga naging biktima po doon sa nasabing konsyerto. Kahit papano, Atty. Tovera, pwede na ba nating sabihin o ihayag o malinaw na po ba kung saang lokasyon nabilin itong mga batang ito yung tinake nila na drugs para magkaganon sila, sir? Go ahead. Hindi po malinaw kung saan nabili itong mga naging biktima yung droga kasi sinasabi po nung ating nahuli nga po noong Sabado na siya ay nandun at nakita niya yung iba ay inom na ng ipinagbabawal na droga bago po pumasok sa konsyerto po. At tatapwat tinatanggi po niya na siya ay nagbenta rin po doon sa nasabing event. Meron po kaming ebidensya na maaaring magkonekta po sa kanya na siya ay nagbenta nga po ng mga pinagbabawal na gamot doon sa nasabing concert. Mga kapuso, ang hepe ng Anti-Illegal Drugs Division ng National Bureau of Investigation, si Atty. Joel Tovera, sir. Maraming salamat po sa oras niyo. Magandang hapon po. Thank you po at maraming salamat po sa